Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido. Kaibigan natin yan. Ah, nagiging happy siya dito sa Osami City noong napatay sila si Mayor Aldong Paruhinog at yung mga CVO na lumaban daw. Pati na yung misis ni Mayor Aldong Paruhinog nadali din. At ang kapatid niyang board member. Ito si Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido ang hippie noon. Si Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido masigasig na miyembro ng Seventh-day Adventist sa siktang tatag ni Ellen Goldwhite. Paulit-ulit niyang sinabi, Iyon nga makaluwas. Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. Why relihiyon nga makaluwas? Totoo ba na walang reliyon na makapagligtas? Oy, tatalakayin natin at nauna nang may tinalakay din si Father Darwin kaugnay dito. Samahan ninyo. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon, muli, ito nyo lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel o kaya'y napadaan lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin ang ating mga kapatid na nagsubaybay ngayon na huwag kalimutan din na mag-like, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Tatalakayin natin na wala daw religion makapagligtas. Tama kung ang relihiyong inaniban mo ay tatag lang ng tao, dahil ang relihiyong tatag ng tao, di yan makapagligtas. Pero ibig ba sabihin, yung nasa Catechism of the Catholic Church natin, outside the church, there is no salvation. Ibig po ba sabihin na wala na talagang kaligtasan sa labas ng tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo? Kailangan mapaliwanag yang mabuti. Lumen Gentium number 16, the light of the Gentiles, na deklarasyon ng simbahan, nagsabi, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ. True Church of Christ, aangkinin ito. Pero sa Catechism of the Catholic Church, numero 811, malinaw kung sino ang tinatawag na Church of Christ. This is the sole Church of Christ, in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, balikan natin. Si Lieutenant Colonel Juvie Espinido na naging happy noon dito sa Osami City, sabi niya, wala daw relihiyong makapagligtas. Ibig sabihin, kung walang relihiyong makapagligtas, ang relihiyon ay makapaimpyerno. Pero alam kaya niya kung ano ang relihiyon batay sa turo ni Ellen Goldwhite sa kanyang aklat Alpha and Omega Volume 8? Mamaya, ating sisilipin kung ano ba ang opisyal na aral ni Ellen Goldwhite. Imposible naman kung itong mga Seventh-day Adventist na ito, tulad ni Lieutenant Colonel Juvie Espinido, di niya alam kung ano ang turo ni Ellen Goldwhite. No? So, balikan natin mga kapatid at may paliwanag din si Father Darwin kaugnay dito. Why relihiyon nga makaluwas? Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. Totoo ba na walang reliyon? So, sa mga di nakaunawa ng Cebuano, sabi ni Lieutenant Colonel, hindi to siya pastor, no? Inimbita siya na magsalita sa Seventh-day Adventist. At sabi niya, walang relihiyong makapagligtas.
Kahit pa, tingnan nating paulit-ulit ang Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Mula sa Revelation, mula sa Genesis hanggang Revelation. Wala tayong mabasa na may relihiyong makapagligtas. Well, Cebuano ang ginamit niya na Bible sa paliwanag nito. O sige, gagamitin muna natin ang Cebuanong Bible. Totoo nga ba mga kapatid na walang relihiyong makaligtas? Tandaan natin ang salitang relihiyon sa Greek ay triskia. Christia sa Latin, religio. No? Ang tawag na ang ibig sabihin, outward expression of spiritual division. So, ngayon, kung tingnan natin, what is the foundation of the Catholic Church? Of course, the foundation of the Catholic Church is the religion of our Lord Jesus Christ. Pero ang sabi kasi ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, walang religion na makapagligtas. Kung basahin nyo ang Old Testament at sa lumang tipan at bagong tipan, Why relihiyon nga makaluwas? Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. okay, walang religion daw makapagligtas. Well, basahin muna natin Cebuano version na Bible, mga kapatid. Anong mangyari sa taong walang religion? Alam nyo ba? Dahil para sa kanila, sola escriptura, dapat mabasa sa Biblia. So ano ang mangyari sa mga taong walang reliyon? Gagamitin natin si Cebuano muna at isasali natin. Ito ang mabasa natin. Sira 41:8. Silutan ang tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Ano daw ang mangyari? Abay, delikado. Oo. Delikado pala ang mga taong walang relihiyon na humihiwalay. Ano daw? Humihiwalay sa Diyos. Sabi ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, walang mabasa sa Biblia. Siguro, di nila nabasa ito. Dahil yung Biblia na dinadala ng mga Seventh-day Adventist, alam naman natin na King James Version yon. At dalawang ori ang King James Version. May King James Version 1611, may sirak pa yon sa 1611. Dahil yung tinatawag nila na apocryphal books, na tinatawag sa simbahang Katoliko na Deuterocanon, nandun pa ang sirak. 1611 na King James Version, pero pagdating sa isang uri ng King James Version na nailabas sa 1827 sa British Foreign Bible Society, yun na. Ang King James Version, walang mabasang sirak. So, kulang na ang kanilang Biblia. Balikan natin ang sirak pa. Cebuano, Anong mabasa natin sa sirak 1:28? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Pag matinumanon diha sa pagbansay sa imong relihiyon, sa pagsimba sa Ginoo, himua kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Ano daw, inutusan tayo batay sa mabasa na susunod tayo sa itinuturo ng relihiyon, sa pagsamba natin sa Panginoon. At gawin natin ito, ano daw, sa buong puso natin. Yun ang resulta pag nagbasa sila ng Biblia na kulang. Ang tanong, sa lumang tipan, meron bang tunay na religion? Gamitin natin ang Sira Kapitulo 49, versikulo 3. Ito ang ating mabasa. Hingpit siya nga miunong sa Ginoo o gilig-on niya
ang matuod nga relihiyon ni adtong daotang mga panahon. Ano daw? Matuod nga relihiyon. Merong tunay na relihiyon. Tanong, kung tama ang sinabi ni Lieutenant Colonel Juvie Espinido na ano daw? Why relihiyon nga makaluwas? Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. Totoo ba? So bago si Father Darwin, wala daong relihiyon na makapagligtas. Well, sisilipin natin ang opisyal na aral ni Ellen Goldwhite, ang founder ng Seventh-day Adventist. Sa aklat niyang Alpha and Omega, Volume 8, sa page 354, ano ba ang mabasa natin? Ano ang meaning ng relihiyon ayon kay Ellen Goldwhite? Founder ito ng Seventh-day Adventist, ha? O, pansinin ninyo. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Religion, ang tinakay dito, religion, a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, moral responsibilities, and structured doctrine attain the more developed forms of religion. Ano daw? Religion, a person's relationship with God. Ngayon, kung walang relihiyon na makapagligtas, ibig po ba sabihin, yung tinatawag sa aklat ni Ellen Goldwhite, yung nakasulat sa aklat ni Ellen Goldwhite, na ang relihiyon ay a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship. Ibig po ba sabihin, mga kapatid, yung person's relationship with God, hindi yan makapagligtas ng tao? Aboy, isip-isip naman pag may time. Ha? Okay. Sa bagong tipan, ano ang mabasa natin kaugnay sa relihiyon? Dahil wala daong religion na makapagligtas. Ha? Ang mga apostol ba ay may religion? Kung walang religion, itong mga born again, iwan ko kung official ba ito na aral ng Seventh-day Adventist. Dahil taliwa sa nakasulat sa Alpha and Omega, Volume 8 ni Ellen Goldwhite. Sa Biblia, anong mabasa natin sa 1 Timothy chapter 3, verse 16? Without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, will live and throughout the world, take him up in glory. See? Ano daw ang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid? Napakalinaw ang sinabi ni San Pablo. Our religion. Our religion. So, meron palang religion ang mga apostol. Ngayon, sa bagong tipan, gagamitin natin ang translation na Biblia na Basic and English, Bible and Basic English. Sa 1 Peter chapter 4 verse 18, ito ang mabasa natin, mga kapatid. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? So, ang makasalanan ay katumbas sa isang taong walang relihiyon. Malinaw dyan, mga kapatid. Ngayon, tingnan pa natin ang mabasa sa Biblia dahil ang sabi ni Lieutenant Colonel Juvie Espinido, sa Old and New Testament wala kang mabasa. Punta tayo sa New Testament. Ito ang mabasa natin sa
1 Timothy chapter 4 verses 7 up to 9. Don't have anything to do with worthless, senseless stories. Work hard to be truly religious, as the saying goes. Exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Ano daw? Ulitin natin. It promises life now and forever. Oh, sabi nila, di makapagligtas yung religion. Baka di nila natuntun ito, mga kapatid. Okay, pakinggan natin si Father Darwin, ha? Pakinggan natin ang paliwanag ni Father Darwin kaugnay sa mga sumasalungat na di na kailangan ang religion. Walang religion makapagligtas sa tao. Ibig sabihin, kung hindi makapagligtas ang religion, ang religion makapa-imperno. Meron bang religion na makapagligtas? Yes. Ang tunay na reliyong tatag ng ating Panginoon Jesucristo. How about yung religion na tatag lang ng tao? O sa Lumen Gentium number 16, nakasulat, through no fault of their own do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Yung mga inosente na mga tao na hindi nila alam na yung inaniba nilang sikta, tatag lamang ng tao, tatag lamang ni Eliseo Soriano, tatag lamang ni Felix Manalo, tatag lamang ni Ellen Goldwhite, tatag lamang ni Muhammad, tatag lamang ni Kibuloy. Kumusta na kaya si Kibuloy ngayon? Tatag lamang ni Kibuloy. So, di nila talaga lubusang alam. Ang akala nila, nasa tunay sila na simbahan. So, through no fault of their own. However, sa Lumen Gentium, Light of the Gentiles, number 14, ang sabi, dyan, the Church of Christ must be in nature, in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to embrace it, refuse even knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Yun pala ang nakasulat, mga kapatid. No? Ngayon, pakinggan natin si Father Darwin sa kanyang pagsagot sa naunang sinabing, walang religyong makapagligtas sa tao. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jovi Espinedo na isang Seventh-day Adventist. Why relihiyon nga makaluwas? Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. Totoo ba na walang reliyon na makapagligtas? Unang-una, para natin lubos maunawaan ang mga misteryo sa ating paniniwala, ating munang i-define ang two causes of salvation. Merong two causes of salvation, mga kapatid. Una po, the principal cause of salvation is no other than but the Almighty God. No? Siya po ang principal. Siya po ang utak sa lahat ng ito. Kaya nga, pinatawag siya principal cause of salvation. Pangalawa, meron siyang instrumental cause of salvation. Mga instrumento, Brother Edgar, na ginagamit upang ang kanyang mga plano ay lubos na maganap. Upang tayong lahat ay maligtas. Kaya nga, nagtatag ang ating Panginoong Hesukristo ng Iglesia. Atin unang babasahin, mga kapatid at mga kapuntos, ang Matthew chapter 16, verse 18. Ito ang nakasulat. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kita ninyo, mga kapuntos,
Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng iglesia. Itong iglesyang ito ay tinatawag ni San Pablo na relihiyon. Atin mo nang babasahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 3 verse 15. No one can deny how great is the secret of our religion. He appeared in human form, was shown to be right with the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven. Sugitan ninyo mga kaibigan, no one can deny how great is the secret of our religion. Itong iglesia na tatag ni Kristo, hindi natin ma-deny kung ano kadakila ang mga sikrito sa ating tinuhuan o religion, mga kapatid. At dahil po, ito pala ang kasangkapan sa ating Diyos upang marami ang maligtas. Atin mo nang babasahin ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 47. Ito ang nakasulat. Praising God and enjoying the goodwill of all the people. And every day the Lord added to their group those who were being saved. So kita ninyo mga kapuntos, no? Klarong-klaro po. Linaw na linaw. Linaw pa sa sikat ng araw. The Lord added to their group those who were being saved. So, naging kasangkapan, instrumentally speaking, the instrumental cause of salvation, ang kanyang iglesia. Na tinatawag ni San Pablo na how great is the secret of our religion. Amen. At meron pa tayong karagdagan dito, Brother Edgar, na mababasa talaga natin na ang religion is a great help in every way. And it can bring us to eternal life. At tinunong mabasahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, chapter 4, verse 8. Ito ang nakasulat, kapatid. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. So, kita ninyo mga kaibigan, no? Exercise is good for your body, but religion helps you in every way. Sabi niya, sabi nila, mga kapatid, hindi na kailangan. But sabi ng salita ng Diyos, helps you every way. And it promises life now and forever. So, makaligtas talaga. Amen. Makahatid sa atin. Meron siyang promise. Life now and forever. At sabi naman sa talatang bago nating binabasa, these words are worthwhile and should not be forgotten. Bakit nakalimot kayo nito? Akala ko, no? Kinakain nyo na ang salita ng Diyos. Araw-araw, meron isang kaibigan natin, Brother Jando, sabi niya, hindi nyo ba alam? Umaga, tanghali, at hanggang gabi, kinakain ko ang salita ng Diyos. No? Salamat na lang, meron tayong punto por punto, ma-reminded ang ating mga kaibigan sa mga turo na hindi naaayon, hindi nababatay sa banal na kasulatan. Brother Inga? Father, ano po ba ang kahulugan ng relihiyon? So magandang follow-up question, no, Brother Edgar. Upang manawaan natin na maigi ang salitang relihiyon, punta tayo sa etymology sa salitang ito. From Latin word, tinatawag ito na religare, meaning to bind our relationship between God and humanity. So it is about relationship. Kung sasabihin mo, okay lang walang reliyon. As long as meron tayong relasyon sa Panginoon. Hindi natin lubos na unawaan. Yeah. Ang kahulugan pala, the exact meaning of religion is our relationship between God and humanity. Yeah. The relationship of God and humanity.
Yun po ang tunay na kahulugan ng relihiyon. Kung sasabihin mo nga ang relasyon ang pinaka-importante, therefore, religion is the most important one. Kung ating unawain maigi ang kahulugan nito. Kaya nga si Apostol Santiago, Brother Edgar at Brother Chando, meron siyang sinasabi patungkol sa dalisay na reliyon na hindi lang may relasyon sa Diyos, meron din tayong relasyon sa kapwa natin. Amen. Ating basahin muna ang pahayag ni Apostol Santiago sa chapter 1 verse 27. Ito ang nakasulat. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. So, yun po ang kahulugan ng relihiyon. From Latin word, religare, which means the relationship between God and humanity. Hindi maganda na lagi lang tayong nagdadasal pero wala tayong mabuting relasyon sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa. Okay, so malinaw na ang pahayag ni Father Darwin kaugnay sa pagsagot nitong kadalasang mapakinggan natin, marinig natin, di lang sa mga born again, ito na pakinggan natin, na tunghayan natin, galing mismo kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido, na ano daw? Why relihiyon nga makaluwas? Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. Why relihiyon nga makaluwas? Baysa kung saan basa na to, balik-baliko na to from Genesis to Revelation. Oh, yan. Walang religion na makapagligtas kahit pa ulit-ulitin natin sa pagbasa. Mula sa Genesis hanggang Revelation, wala tayong mabasa na may religyong makapagligtas. Pero ibalik natin yung argumentong yan. Kung ang argumento ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na walang relihiyong makapagligtas, kahit pa babasahin natin mula sa Genesis hanggang Revelation, meron ka bang mabasa din? O kahit ba sino mang mga anti-Catholics na walang religion, yung mga anti-religion na sekta, meron ba kayong mabasa din from Genesis to Revelation na nagsasabing ang relihiyon ay hindi makapagligtas? Kung ang relihiyon ay hindi kailangan at hindi makapagligtas, anong kabuluhan nitong aklat ni Ellen Goldwhite, Alpha and Omega Volume 8, na kung tingnan natin ang pahina 354, malinaw ang sabi. Religion, a person's relationship with God. Ano daw? Isa-isahin natin. Ang religion, a person's relationship with God. Tanong, kung ang relihiyon ay hindi makapagligtas ng tao, at sa definition ni Ellen Goldwhite sa kanyang aklat, a person's relationship with God, ibig po ba sabihin, yung a person's relationship with God na definition sa salitang relihiyon, di pala yun makapagligtas ng tao? Ano pa ang sabi dito? Religion, a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, na nagpakita sa pananalig at pagsasamba. Tanong, yun po bang pananalig at pagsamba sa Diyos ay hindi makapagligtas? Ano pa ang sabi ni Ellen Goldwhite? Moral responsibilities and a structured doctrine attend the more developed forms of religions.
Itong sinabing moral responsibilities. Ang moral responsibilities ba ay hindi rin makapagligtas? Ano ang makapagligtas? Yung immoral. Isip-isip naman pag may time. I am Catholic, I am the Lord, I am the